consider this video as a sign para bumili kayo. Actually, nung una, gusto ko sana yung Insta360, yung medyo square. At syempre, nagwagi ang DJI Osmo Nano kasi nga, mas maliit siya. Starting my recording and then ending it at around 2 to 3 minutes and then i-edit ko lang din naman siya. Yung Vision Dock, ito, it actually serves as a power bank. So, maganda talaga yung kuha niya every time na nagda-drive ako. This is my daily camera talaga na ginagamit. But the DJI Osmo Pocket 3, ginagamit ko siya kapag kapag mga indoors and meron ako mga brand collaborations na kailangan naka-sit down ako or may ginagawa ako na naka-salpak yung camera talaga, naka-tripod siya, gano'n. Hi everyone! If you are planning to buy a DJI Osmo Nano, consider this video as a sign para bumili kayo. As you can see, I'm comfortably driving while filming. So ito yung isa sa mga nagustuhan ko dito sa DJI Osmo Nano. Sobrang linaw at sobrang ganda ng quality ng video niya kahit na nagda-drive ka. Kasi diba, if you're gonna use just your phone to film yourself while driving or gusto mong mag-vlog habang nagda-drive ka kasi wala ka masyadong oras, gaya ko, it's actually safer than using your phone. Sa totoo lang, na-try ko na before na gumamit ng phones lang kapag nagda-drive or yun nga, para mag-vlog. And mahirap din kasi medyo mabigat, diba? Alam nyo naman na, especially if you're using an iPhone, ang bigat ng iPhone, tapos magkakaroon ka pa, bibili ka pa ng mount, yung cellphone or phone mount na ilalagay mo sa sasakyan mo. And sometimes, nagpe-fail din yung mga yon. Unlike itong DJI Osmo Nano, talagang perfect na perfect kasi lightweight siya. So, yung suction cup niya, yun lang yung ididikit mo dito sa windshield. And hindi naman siya nakaka-distract ng driving kasi yung itsura niya actually kapag nakadikit siya sa windshield ninyo, para lang siyang dashcam. Mas malaki pa nga ata yung dashcam na ginagamit namin dito sa sasakyan eh. So right now, I'm driving the Expander. So ito muna ang ginamit ko at hinatid ko si Gianna sa school kasi mamaya gagamitin namin yung Everest. That's why I had a chance of filming myself while driving and using my DJI Osmo Nano. Ang dami ko rin nakikita na kina-compare to sa Insta360. Actually, nung una, gusto ko sana yung Insta360, yung medyo square yung itsura niya. Kaya lang, upon seeing a lot of reviews of the Insta360 and itong DJI Osmo Nano, nag-decide ako na itong DJI Osmo Nano ang bibilhin ko. Una sa lahat, the price point, mas mura siya di hamak sa Insta360. Second, mas maliit siya compared doon sa Insta360 na camera. Pasensya na kayo kasi nakalimutan ko yung exact model ng Insta360 na yun. But, yun yung maliit na magnetic din siya, pero square yung kanyang design. So, yung pinaka-unit niya ay square, tapos flip screen siya. Kaya noong una, iniisip ko kung yun na lang ba ang kukunin ko or itong DJI Osmo Nano nga. At syempre, nagwagi ang DJI Osmo Nano kasi nga mas maliit siya. And very comfortable dalhin, lalo na para sa akin na mahilig akong gumamit ng mga crossbody or sling bags na maliliit. So, mas comfortable para sa akin na dalhin ito, mas convenient compared if dadalhin ko pa yung aking DJI Osmo Pocket 3. But don't get me wrong, I still love my DJI Osmo Pocket 3. It's just that hindi siya ideal dalhin every day. Lalo na kapag super busy ka at ayaw mong may dala-dalang, medyo mabigat din kasi siya. And also, maselan yung gimbal ng DJI Osmo Pocket 3. So, hindi ko talaga siya na dinadala pag mga daily basis or kapag kunwari gusto kong mag-vlog na nasa taekwondo or nasa mall or mag-grocery, hindi ko na rin siya dinadala kasi nga medyo mabigat siya and yun nga, maselan nga kasi yung gimbal niya. Kaya for me talaga, super sulit nitong DJI Osmo Nano kasi nga mas mura yung price point niya compared doon sa Insta360. And actually may mga nababasa rin ako. Ang issue daw nila ay nag-overheat itong DJI Osmo Nano. Actually, with the right settings on your camera, kailangan nyo lang talagang tuklasin or i-discover lahat ng mga settings na mabagay sa lifestyle ninyo or sa gamit ninyo. Depende kung paano nyo siya ginagamit.
yun, hindi na siya mag-overheat. Ako personally, kapag nagre-record ako, hindi ko siya pinapaabot ng mga 5 minutes or more. Normally, ang ginagawa ko kapag nagre-record ako, mga nasa 2 minutes, 3 minutes lang, para hindi siya masyadong nagagamit. At yun kasi, one of the reasons bakit nag-overheat yung camera na ganito, yung maliliit na ganitong camera, ay kasi sobrang tagal ng mga recording. So, itry nyo lang na tuwing nagre-record kayo, siguro mga 2 to 3 minutes lang, and then, i-stop nyo na yung recording, and then, umulit kayo. So, huwag niyong hayaan na sobrang tagal na ng recording ninyo. Anyway, you can still edit. Gaya ng ginagawa ko ngayon, I'm just starting my recording, and then ending it at around 2 to 3 minutes, and then, i-edit ko lang din naman siya. And guys, alam nyo ba na yung Vision Dock, ito, ng ating DJI Osmo Nano, it actually serves as a power bank for the camera itself. So, kapag magka-connect silang dalawa, pag magkasama sila, sina-charge po ni Vision Dock yung camera. So, make sure na before kayo lumabas ng bahay, naka 100% si Vision Dock para siya pa rin yung magiging power bank ng ating camera. But, alam nyo, napansin ko na mas mabilis malobat yung Vision Dock. So, isa sa mga hack na yan, kailangan mong hanapin sa settings na kapag nagre-recording ka, ay hindi mo nakikita yung recording. Although minsan, mas gusto natin, nakikita natin yung sarili natin like any other cameras. So, dito sa DJI Osmo Nano, since nakikita nyo naman na driving tayo at nakadikit yung ating camera dito sa ating windshield, so there's no use para magkadikit sila. Kailangan, ito lang yung gagamitin natin, yung camera lang, para mas magaan siya. And less chances of falling. Although sa experience ko naman, basta naidikit nyo siya with a suction cup, ng maayos, hindi siya agad-agad matatanggal. Or kung gusto niyo, lagyan niyo na siya ng konting tubig or alcohol bago niyo idikit sa windshield ninyo. Or kung saang surface ninyo balak idikit. And as you can see, I am also using my DJI Mic Mini. So, mabilis lang siyang i-pair. Hindi kayo mahihirapan na i-pair siya sa inyong DJI Osmo Nano. Hindi nyo na kailangan ng transmitter. You just have to pair the DJI Mic Mini itself dito sa inyong DJI Osmo Nano. And magagamit nyo na siya agad. At isa pa sa nagustuhan ko dito sa aking DJI Osmo Nano is maganda talaga yung kuha niya every time na nagdadrive ako. As you can see dito sa mga videos natin, and if you've watched some of my videos sa Black App, makikita ninyo, mapapansin ninyo na kapag nagdadrive ako and I am turning the steering wheel or lumiliko tayo or may mga konting lubak-lubak, parang gumagalaw yung motion. So, hindi siya yung naka-stable lang yung lens sa iisang area. Although, nilagay mo siya, dinikit mo siya, dito lang sa, kunwari, nandito siya sa side ko, makikita ninyo na kapag lumiliko ako, I don't know if right now, kasi hindi ko nakikita yung Vision Dock natin, hindi ko siya pinapanood for safety dahil nga I'm driving. So, kapag lumiliko tayo, gumagalaw din siya. So, nasa settings din yan ng camera. Diba? Those are just a few reasons why I love my DJI Osmo Nano. Hindi ko siya ipagpapalit sa ibang mini cameras. Kasi this is my daily camera talaga na ginagamit. I still love my DJI Osmo Pocket 3 kahit na may lumabas na DJI Osmo Pocket 4 as well as the 4P. But the DJI Osmo Pocket 3, ginagamit ko siya kapag kapag mga indoors and meron ako mga brand collaborations na kailangan naka-sit down ako or may ginagawa ako na nakasalpak yung camera talaga, naka-tripod siya, ganon. But definitely, I love my DJI Osmo Nano, especially for outdoor shoots and of course, whenever I am driving. So, ayun lang. I hope ay na-influence ko kayo sa pagbili ng DJI Osmo Nano. And dahil naka-sale pa siya ngayon, so, bilhin nyo na. Nandito lang sa ating YouTube video yung link. So, just click nyo lang yung link. And if may mga vouchers kayo, mas maganda para mas makatipid kayo. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe. And next time, i-share ko naman yung mga settings ng aking camera while I'm driving. Bye!